kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang babaeng natauhan matapos muling madapa. Siya ay si Rina. Isa akong kasambahay na may anak sa pagkadalaga. Iniwan ako at hindi pinanagutan ng nobyo kong si Ruben. Para mapalaki ang aking anak, iniwan ko siya sa aking mga magulang. Muli akong nangamuhan dito sa Maynila hanggang sa lumipas ang 5 taon. Doon sa amo ko, nakakailangan sila ng bagong kasambahay. Talaga, Paulo? Baka naman kaya mo sinasabi yan dahil gusto mo makasama si Rina. ba naman, kahit mahal ko si Rina at gusto kong makasama, hindi naman ako maaaring magsinungaling. Naniniwala ako kay Paulo, Eva. Ay, Paulo, mabait ba yung amo mo? Maayos ba sila magpasahod? Kasi alam mo, yung inalisan ko, ayos sana eh. Kaso, nagloko yung lalaki na nasa abroad. Hindi na nagpadala sa amo kong babae ng pera. Kaya ayun, nagkautang sa akin ng 2 buwan. May kabuhayan si na Ma'am Choling at talagang maayos magpasahod. Di yan. Ayos naman pala Rina eh. Sige, sasama ako sa'yo bukas. Sana matanggap ako. Kuya Aaron, ito na yung Ay. coffee mo. Salamat, Rina. Ang gwapo talaga niya. Ngiti palang ulam na. May sinasabi ka? Ay, sabi ko kuya, dito ka ba magkahapunan para mailuto ko yung paborito mo? Oo, sige, luto mo. Nagustuhan ko nga yung timpla mo dun sa putsero eh. Oh, sana magustuhan mo ko kaysa sa luto ko. Oy, putsero uli ang iluto mo mamaya ah. At maaga akong uuwi. Ay, naku Eva, ang gwapo talaga niya. Makalaglag panty. Loka, ano to? Ang landi magsalita. Ikaw naman, tayong dalawa lang naman nakakarinig eh. Ay, alam mo, talagang gwapo siya. Crush na crush ko siya. Kaya pala sabi sa akin ni Paulo, hindi mo na siya pinapansin kahit magkasama kayo doon. Paano naman ang kulit-kulit? Ligaw ng ligaw. Ayoko naman sa kanya. Sino naman na gusto mo manligaw sa'yo? Yung anak na amo mo. Sana. Naku, Rina, huwag kang magagalit, ha? Ano? Alam mo, dapat, kahit gusto mo ang lalaki, matuto kang mag-ingat sa sarili mo. Para hindi na maulit yung minsan mong pagkakadapa. Eva naman eh. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Kaya kita pinagsasabihan. Nag-aalala kasi ako na baka mahalata ng anak ng amo mo na gusto mo siya at samantalahin niya yun. O ikaw rin. Ikaw din ang kawawa. Ma'am? Tawag niyo daw po ako, sabi ni Paulo. Oo, Rina. Magbibilin ako dahil 3 days kaming mawawala dito ni Sir mo. May seminar kaming pupuntahan. Ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, ma'am. Si Aaron, may lagnat siya. Kainumin mo ng gamot. At sikasuhin mong pagkain niya. Okay po, Ma'am Choling. Ako na pong bahala kay Kuya Aaron. Ay, salamat. Hindi talaga nagkamali si Paulo sa pagrekomenda sa'yo sa amin. Kuya Aaron, dala ko na pagkain mo. Oh, pakilagay mo na nandiyan sa mesita, Rina. Gusto mo? Subuan kita? Ha? Teka, ba't ganyan ang suot mo? Ha? Ang ikli ng shorts mo. Ah. At ang blouse mo, spaghetti na nga. Ang nipis pa. Bagay naman, di ba? Susubuan na lang kita para mas makakain ka ng marami. Pwede ba akong
maupo dito sa tabi mo? Ha? Oo. Bakit? Bakit ka natitigilan? Nakatitig ka nun sa akin. O baka naman gusto mo. Humiga pa ako dito sa tabi mo. Ha? Gusto ko yan. Rina, pwede ba tayong mag-usap? Naku, madami akong gagawin, Paolo. Pero kapag si Aaron, okay lang kahit magdamag kayong mag-usap. Ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Alam ko na ang tungkol sa inyo. Ilang beses kitang nakitang pumasok sa kwarto niya. Nakakita rin kita na hinahalikan siya. Ha? Ganon? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay Ma'am Choleng. Gusto lang kitang paalalahanan, Rina. Pinaglalaruan ka lang niya. May nobya siya eh. At nakatakdaan silang ikasal. Ano? Yun ang totoo. Hmm. Kahit itanong mo pa sa kanya, masasaktan ka lang sa kanya. Hindi ka niya talagang mahal. Idilat mo sana ang mga mata mo. Rina, naiayos mo na bang lahat ng mga pinamili natin? Apo, Ma'am Choleng. Ay, mabuti. Magluluto tayo ng hapunan ng maaga. Bakit po? Meron ba kayong bisitang darating, Ma'am? Oo, si Lily, ang long-time girlfriend ni Aaron. Kasama niya ang parents niya. Pag-uusapan namin ng ilan pang detalye para sa kasal nila ni Aaron. Ganun po ba? Oo, kaya pagbutihin ng pagluluto mamaya, ha? Sakit. Akala ko, dahil sa may nangyari na sa amin, mahal din niya ako. Nag-illusion lang pala ako. Illusionada kasi tanga-tanga. Nagpatalo na naman ako sa damdamin ko. Nagamit na naman tuloy ako. Ay, may tumatawag sa cellphone. Ano si Itay? Hello, Tay? Hello, anak. Oo, napatawag kayo. Anak, may sakit kasi si Gigi. Gusto ko sanang dalhin siya sa doktor. Kaso wala naman kaming pera ng nanay mo. Wag ko kayo mag-alala. Magpapadala agad ako. Salamat, anak. Isa nga pala. Gusto ng anak mo na makauwi ka raw sa graduation niya, sa kinder. Kasi may award siya. Talaga po? Oo, anak. Matalino nga po ko. At sabi pa niya, gusto niyang ikaw ang magsakit ng medalya sa kanya. Ay, sige, Tay. Dadating ako sa araw na yun. Sige po, ha. Bye na. Dahil sa kahibangan ko sa lalaki, pati pang gastos ng anak ko, nakalimutan kong ipadala. Sorry, anak. Sorry. Rina, aalis ka na pala dito. Oo, Paolo. A-attend ako ng graduation ng anak ko. Kaya diretsong nagpaalam na ako kay ma'am. Buti na rin yun para hindi ko makita yung kasal ni Aaron. Tsaka para malimot ko siya. Alam na ba niya ito? Iniiwasan niya na ako eh. Pero narinig niya nung magpaalam ako sa kanya, mami. At wala siyang sinabi. Wala. Hindi niya ako talaga mahal. May nangyari lang sa amin. Dahil natukso siya. Walang kasamang pag-ibig yun. Rina, Pasalamat na nga lang ako dahil hindi ako nabuntis.
may pagkakataon pa ako na ayusin yung buhay ko. Iingatan ko na ngayon ang sarili ko, Paolo. At ibubuhos ko na lang ang pansin ko sa aking anak. Salamat naman. Pinasyalan niyo ako, Eva. Paolo. Miss ka na namin. Lalo na ito si Paolo, kaya bumiyay kami papunta dito sa inyo. Oh, ikaw talaga, Eva. Puro kabiro. Totoong sinabi ni Eva, Rina. Uy, ano na yung pinagkakakitaan mo rito, friend? Ayun, pumasok ako sa isang grocery. Day off ko lang ngayon. Alam mo, yung amo ng kapatid ko, nangangailangan ng driver at kasambahay sa Abu Dhabi. Oh? Baka gusto mo. Ay, oo nga, friend. Salary deduction daw yun. Mas kikita ka na malaki doon. Ako nga, nag-apply na eh. Aba kung wala akong gagastusin, di sige. Mabuti nga yun para mapagandaan ko yung kinabukasan ng aking anak. Salamat naman at nagbago ka na. Oo naman, Eva. Namulat na ako sa aking pagkakamali. Kahit may karanasan na ako, dapat ko pa rin ingatan ang aking sarili. At hindi ako dapat padala sa simbuyo ng aking damdamin. Nagbago na siya talaga, Paolo. Sana, magbago rin ang tingin mo sa akin. Sana, hindi na ako mapabilang sa mga kaibigan mo lang. Alam mo, Paolo, ang bait-bait mo. Marami kang magagandang katangian na taglay. Karapat dapat kang mahalin ng sino mong babae. Kaya lang, sa ngayon, gusto ko munang ibuhos ang pansin ko sa aking anak. Kung makapaghihintay ka pa sana ng konting panahon, baka tanggapin na kita. Handa kong hintayin ang panahon yun. Dahil ang tunay na pag-ibig, matyaga at marunong maghintay. At ganyan ang pag-ibig ko sa'yo. Makalipas ang 4 na taong pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na kami umalis pa ni Paolo. Nagpakasal na kami. Nagwagi rin siya sa wakas. At ngayon, 2 na ang aming anak. Sa mga kababaihang nakikinig, maging mapagtimpi sana kayo. Ingatan ang sarili upang ang respeto ng marami ay inyong anihin. Ako po si Rina at ito ang aking buhay. Walang taong hindi nagkamali, hindi nadapa, pagkat ito ay bahagi na ng ating buhay. Ang mahalaga ay ang mga aral na ating natutuhan sa pagkakatapang iyon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Jun Legaspi, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Rina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.